Magandang araw mga kaibigan. Medyo malungkot na bagay itong pag-usapan natin ngayon. Bigyan natin ng reaction opinion itong article sa billionario.com. Trump tariff threatens millions of Philippine PH jobs, billions in revenue if US chip firms pull out. Nanganganib pong mawala sa atin millions of jobs ng kababayan natin, tapos billions of dollars na income kung mag-pull out sa atin ang mga multinational companies na nag-manufacture ng chips dito sa Pilipinas. So anong dahilan? Again, tariff. Maalala nyo nung nagbisita ang Pangulong Marcos Jr. sa US, napag-usapan ng tariff. Tinawag ni President Trump, giatik-atik ang ating Pangulo, tinawag niyang tough negotiator. Ito, delikado. The Philippines could lose billions of dollars in revenue and millions of jobs if US semiconductor companies move production to the United States to avoid President Donald Trump's planned 100% tariff on imported chips. Ito ang pahayag ni Semiconductor and Electronics Industries in the Philippines Incorporated President Dan Lachica. Sabi niya, some multinationals who operate in the Philippines, they are thinking of building in the United States. We may lose those companies. Dito sa Pilipinas, madami-dami na rin mga semiconductor companies nagmamanufacture ng chips. So, dati-dati, zero tariff. Kasi mga US companies ito Zero tariff. Gagawin ni President Trump na 100% tariff. Malulugi ang mga US national companies, kaya mapipilitan sila na umalis sa Pilipinas at doon na lang sa US magtayo ng planta at doon mag-produce ng chips para hindi na sila magbayad ng 100% tariff. Ganon lang po yun kasimple. Kaya, very sad news, sabi ni Mr. Dan Lachica. Okay, the chip sector, tong semiconductor companies. The chip sector directly employs 460,000 workers, but Lachica said as many as 3 million jobs could be affected because the industry has a 7-fold multiplier. So, biro mo yan, 3 million Pilipinos mawawalan ng trabaho pag umalis ang mga semiconductor companies dito sa Pilipinas dahil sa tariff, 100%. Again, ulitin ko ang presidente daw natin tough negotiator. So, ano na ngayon? Kawawa itong mga mawalan ng trabaho. It's not going to be good for the industry. That's really bad news, sabi ni Mr. Lachica. Trump announced on August 6 a 100% tariff on imported chips unless companies produce or are building facilities in the United States. The move has not yet been formalized and no tariff schedule has been released. Anyway, announcement pa man lang ito. But sa tingin ko, tutuhanin ni President Trump dahil ganyan ang style niya. Negosyante talaga siya. Yan ang tatak Trump, pagiging negosyante. Ayaw niyang palugi. Make America Great Again. Yun, ang focus niya, paano palakasin ang Amerika. Other countries, bahala kayo sa buhay nyo.
Pilipinas, bahala tayo dito. Basta ang Amerika gusto niyang lumakas ulit. Ganon ang palisiya. Grabe. Okay, sabi ni Mr. Ratchika, looking at the impact short term and long term, obviously, that's going to lower the demand for our products. So, sa ngayon kasi, malaki ang kinikita natin sa mga chips. Biro mo yan, 3 million jobs. So, nakahanda ba ang ating gobyerno sakaling matuloy na ito? I don't know. Kasi busy sa impeachment. Yon ang priority nila is impeachment. Kaya nga si Teo Moreno nag-post tungkol dito, sabi niya impeachment pa rin ang inaatupag samantalang nanganganib ng mawalan tayo ng millions of jobs, mawalan ng billions of dollars in revenue. I don't know kung handa ba ang gobyerno natin sa pangyayaring ito. Yun na lang. Mga local exporters natin magbabayad na ng 19% tariff pag mag-export tayo sa kanila. Samantalang ang US, yung mga produkto nila papasok sa ating bansa, zero tariff. Oh, luging-lugi tayo. Significant achievement na daw yun, sabi ng Pangulo, dahil nakatawad siya ng 1% discount. Oh. Tapos, pagdating sa security, nag-announce ng Pangulo na hindi daw tayo makakaiwas, mapapasabak tayo sa giyera in case na sumiklab ang digmaan US versus China dahil sa Taiwan. We will get involved, sabi niya. Kaya pinaghanda na tayo. Oh. So sinong kawawa? Ang mga Pilipino, lalo ng mga sundalo natin. Ang presidente, nasa likod lang siya. Anyway, ganyan ang foreign policy niya, magtiis na lang tayo. Dahil sabi niya, we are friends to all, enemy to no one. Kaya lang, pinaghahanda naman tayo makipaggera kung sakali. Ano ba? May kalaban ba tayo talaga o wala? Bakit tayo kailangang ma-involve sa gera US-China dahil sa Taiwan? Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas disente o mas maayos na tahanan. Panoorin yung video na ito. Karon mo na ni ang natagaan na mo gero si Angkol kuha na ni karon mag-atop na. So muna niya ang iyang ipatindog nga iyang atupan karon. Karon naman nagyud si Angkol sa pag-atop sa iyang balay sa nahatag sa namo sa iyang yero.
So maayo na gyud nga tan-awon. Unang-una, nagpasalamat ako sa Ginoo. Ug ikaduha, sa nag-atag aning sin nga nagka-atop na gyud ko. Oo. Sulod sa pipila ka tuigan nga akong giantos. Ang akong balay nga ulanan karon di na gyud ko maulanan. Salamat kay Col. Nagpasalamat ako sa Ginoo kaninyo sir. Ug ako manghinaot. Salamat kaayo.